Sa pagbabalik ng One Piece Chapter 1145, masasaksihan natin ang ilang bahagi ng nakaraan ng prinsipe ng Elbaf na si Loki. Mapag-aalaman din natin ang isa pang pagkakapareho ng kwento sa pagitan nila Loki at ng kapitan ng Straw Hat Pirates na si Luffy. Lahat ng iyan ay ating pag-uusapan sa ating walang kapararakang analisis paralysis para sa pinakabagong kabanata ng One Piece. What is up mga gamaw, nagbabalik na naman ang inyong master para sa isa na naman ang popular opinion para sa pinakabagong kabanata ng One Piece. Ngunit bago ang lahat, huwag ninyong kakalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel at Facebook page para everybody happy. Magsisimula ang kabanata sa isang labanan na nagaganap sa Realms of the Dead kung saan naghahanap ng makakain karne ang grupo ni Zoro, Sanji at Goldberg para ibigay at ipakain kay Loki. Sa kanilang paghahanap ay nakatagpo sila ng isang dambuhalang Brontosaurus na tinatawag nilang Grogisaurus. Nakadrugs ba ang hayop na ito? Bakit siya tinawag na Grogi? Sa ginawang pagsalakay ng Grogisaurus sa kanilang grupo, ginamit ni Goldberg ang kanyang shield na si Nash para protektahan ang kanyang sarili. Mapapansin na si Nash ay may mata at bibig, indikasyon na ito ay isang homie ni Big Mom at hindi dahil sa isang devil fruit. Sino kaya ang tatay nitong si Goldberg na nakipaglaban kay Big Mom? At bakit may natitirang homie pa rin si Big Mom sa katauhan ni Nash? Hindi lang si Nash, nariyan pa rin naman si Zeus na naging alalay ni Nami. Hindi ba dapat wala na ang mga homies ni Big Mom dahil siya ay patay na? Kung ating aalalahanin na sa Dressrosa arc, ang mga toy soldier na likha ni Sugar ay nagbalik sa pagiging tao, sa pagkakataong nawalan siya ng malay dahil na rin sa kagagawan ni God Usopp. Hindi ba dapat ganito rin ang magiging resulta ng mga homies na gawa ni Big Mom na inaakalang nasawi na sa labanan na naganap sa pagitan niya at ng tandem ni Law at Kid? Si Big Mom ba talaga ay buhay pa at magkakaroon ng comeback sa Elbaf arc? Ang nakikita kong dahilan dito ay, si Zeus at Nash ay nagawa nilang ihiwalay ang kanilang mga sarili palayo kay Big Mom at nagkaroon sila ng bagong koneksyon o master sa katauhan ni Nami at sa tatay ni Goldberg, kung kaya't nanatili silang buhay kahit pa wala na si Big Mom. Gumamit naman ng Army de l'Air o ang Air Power Shoot Combination Attack si Zoro at Sanji para tuluyan ng tapusin itong Grogisaurus na ito. Ang combination attack na ito ay kinabibilangan ng pagsipa ni Sanji para paliparin si Zoro at magsagawa ng attack gamit ang kanyang espada. Ito rin marahil ang combination attack na ginamit ng dalawa laban kay Shiki sa pelikulang One Piece Strong World. Magkakaroon din ng flashback kung saan makikita ang batang Loki na nakikipag-usap sa isang mysterious parade. Kahit pa ang makikita sa panel na ito ay ang anino lamang at isang mata, walang duda na ang piratang ito ay si Rox, Sebek. Ayon sa eksenang ito, noong bata pa si Loki, siya ay may malaking paghanga kay Rox at nangarap na maging pirata rin kagaya niya. Kapansin-pansin din na ang relasyon sa pagitan ni Loki at ni Rox Dick Sebek ay katulad ng relasyon sa pagitan ni Luffy at ni Shanks. Ang malaking kaibahan lang ay si Shanks ay nangakong magkikita sila ni Luffy sa panahong silang dalawa ay magkapantay na. Samantalang si Rox ay walang abog-abog na binanatan si Loki at iniwang nag-agaw buhay para masiguradong hindi na mangahas pang sumama ito sa kanyang crew. Isa itong patunay na kung saan si Rox ay ang pinakamatinding inspirasyon ni Loki para maging pirata. Isa rin ito malamang sa dahilan kung bakit si Loki ay kilala bilang basag ulo nito. Kahit pa hindi nakapasok sa pirate crew ni Rox itong si Loki, malinaw na may namanang pag-ugali si Loki mula kay Rox kung kaya't naging ganito ang kanyang pag-ugali. Binanggit din ni Loki na naiintindihan niya kung bakit ganon na lamang ang paghanga ni Luffy kay Shanks na itinuturing niyang idolo dahil na rin ganon din naman siya kay Rox. Simula pa lang ng Elbaf arc, ipinakita na sa kwento ang pagkakahawig ng karakter sa pagitan ni Loki at ni Luffy. Dahil nakilala ni Loki si Rox noong siya ay bata pa lamang, malaking bagay ito upang makaapekto sa kanyang kagawian at pag-ugali sa kasalukuyang panahon. Kahit pa isang basagulero at bayolente itong si Loki, sa tingin ko ay hindi ito talagang masamang tao. Kung sa pagkakataong ang nakilala ni Loki ay si Roger, malamang lumaki rin si Loki na may pag-ugali na kagaya ni Shanks. Nagpamalas pa naman ng Roger vibes itong si Loki nang sabihin niyang he was born in the wrong era. Kagaya rin ni Roger na nangarap na mabuhay sa panahon na kung saan nabuhay ang unang Joy Boy. Isa na naman ba ito sa paralelism ng mga karakter sa One Piece? Anong era kaya ang tinutukoy ni Loki sa mga salitang ito? Hindi pa siguro alam ni Loki na siya ay nabubuhay sa era kung saan ang bagong Joy Boy ay buhay. Hindi lang basta nabubuhay, sinubuan pa siya nito ng malaking karne ng Grogisaurus at binuhusan ng kumukulong sabaw. Ang swerte ni Loki, hindi ba? Kung anumang dahilan kung bakit nakarating si Rox sa Elbaf ay hindi pa natin alam sa ngayon. Maaaring ang Elbaf ay nasa proteksyon ng Rox Pirates.
Ang isa pang maaaring dahilan ay posible rin na si Rock Digsebek ay naghahanap din ng poneglyphs para makarating din ng Love Tale at makuha ang One Piece. Sa huling bahagi ng kabanata, nagpasalamat si Colon sa pagliligtas ni Jinbe sa mga bata na nasa bingit ng tiyak na kapahamakan gamit ang kanyang Cloud Current Shoulder Throw para apulahin ang apoy. Bigla namang bumulaga sa ibabaw ng barkong Isval ang katauhan ni Gumko. Pakiramdam ko magiging masama ang kalalabasan ng eksenang ito laban sa grupo ni Colon. Bilang isang God's Knight, si Gumko ay inaasahang magpapamalas ng lakas na hindi kayang tapatan ng grupo ni Colon sa pagkakataong ito. Kahit pa sabihin natin na nasa panig nila si Jinbe, ang labanang ito ay at least magtatapos sa kanilang pagkatalo, o kahit pa draw o tablaman lamang. Ngunit huwag rin natin kakalimutan ang presence ng ama ni Colon na si Scopper Gaban. Gaya ng sinabi ko, malamang si Gaban ang X-Factor sa labanang ito na hindi inaasahan ng mga God's Knights. Kung sa oras na matalo si Gumko sa labanang ito, marahil may darating pang miyembro ng God's Knights para maging backup nila. Isa lang ang panalo sa eksenang ito ang nasisigurado ko, at yan ay walang iba kundi si Brook. Kayo nang bahala mga gamaw kayo kung bakit ko nasabing panalo si Brook sa pagkakataong ito. Hanggang sa susunod na walwalan mga gamaw, Katolpa.